What's up? Oras na para sa the forecast. It's time for week 6. At your service, it's Leo here. We do this week in, week out. You know the drill. Special guest for today. 1/3 of the podcast, the trio. Ano ba? The trio? The Trio. Yun na lang. The trio, kasama niya si V-Wise. It's Toriyama. Kumusta? Yeah, okay lang ko, Leo. It's good to be back sa isang guest podcast katulad dito. At kay Kuya Leo pa, kay Coach Dawan. So yun, all goods. Balita ko, linggo-linggo nyo itong ginagawa eh. Yes, linggo-linggo talaga yung Nostra namin. Especially, nagpahinga kami ng isang podcast. So ngayon, meron na kami ding sarili naming Nostra. Pero ngayon, ito maganda. Tapos yung inyo mas malala, may score. So mas mahirap. Malakas ka ba doon? Sabi nila, pero ang maganda dito, trivia, kasi nung first week, yung Nostra ni Mamshi at saka ni Kuya, mas madami yung na-Nostra kung tama. Okay. Doon sa first week. So medyo leading. Medyo leading. Tingnan natin kasi last week, naka 6 out of 9 ako. So average yun para sa akin. Usually average para sa ako kalahati. Sa akin medyo mas mataas na kalahati. Pero kay Joshi, potek, si Joshi naka 9 out of 9. Oh, grabe so yun. the first perfect in the forecast history. So tingnan natin kung mababawi natin, kung mahabol natin. Sige, tingnan natin. Try natin. 10 to 10 laban to. 3, 4, 3. Let's start with day 1 of week 6. Real quick before I forget, buti na ipasok natin to. I wanted to go ahead and get some comments in from that last video. Hindi ako nakakalimot. Saying what's up to Pas. Second time niya raw panoorin and naka 9 out of 9 nga si Joshi Cakes. Ang lupit. What's up to @Rafael Janrecto 6200 dropping their own predictions. Can you check anong rate nga nito? Palagay na lang kung mas lamang ba siya, 6 out of 9, 9 out of 9. Does he fall somewhere between me and Joshi? What's up? Thanks for always supporting. Caliph Ray Jalstic. Walang rehearsal to. Sorry if I got that wrong. Brent needs to get their international form back. Yung form na tumalo sa Onyx ID. I agree. They're on their way. Crystalline. GG boss na 9 out of 9 ka. That's right. Joshi won. I owe Joshi a coffee. Riri, 62.99. Another last one to add to Omega. Matt is up to the MPL and Andorio down to MDL. It's either last one to Echo or TNC or last one to Omega because they changed their jungler. In hindsight, yes, Matt did very well. I like Matt. Ang ganda na energy ni Matt and sana more success for this young man. I love it. He's so confident. Sarap niya panoorin. Super Programmer 6945, tas na-break ng Omega, no? Saya nito for sure. Nope, didn't happen. Michi Cute. Feeling ko aabot ang 12-0 sa Echo. It didn't happen. I also said 12-0 but it didn't happen. Denver Lloyd De Vera. Yes, 9 out of 9. Si Kuya mo Josh. Renalido, thank you so much for subscribing. I appreciate you. Every single one of you. Nice at Yanza 7288. Di ko na-gets bakit binaba si Andorio. Okay naman nag-a-adjust na yung na parang yung jungler ng Geek Fam last season and then this season nag-jive na siya with the team. Ayun, namamalagpag sila sa MPL ID. Namalagpag. I've never heard that word used, but nice at Yenza. You're right, it is curious why Andorio was not doing a bad job, pero parang mas pasok si Matt eh. So, Smart Omega made that call. Arvin Tolentino, 1555. Grabe ngayon, hulaan mo nga Joshi Cakes, yaman ako. Joshi Cakes, ang bago yatang Diyos ng Nostra. If we can do it in the playoffs, then kanya na ang Corona or whatever we have that doesn't exist that shows that you're the Nostra King or Queen, whichever you like. And last but not least, Asleco 7401 RSG versus Echo 2-1 RSG. Asleco, it was 2-0 RSG. Amazing. Let's throw on back to the video and we'll do these forecasts. Echo versus Minana Evos. So, all goods yung Echo tsaka sa Minana eh. Nakita ko kasi yung trivia din. Doon sa Minana kasi, sa nag-Nostra kami, sinabi namin bakit nila pinipilit yung yung isang lineup na hindi naman nag-work. Doon na lang sila sa nag-work. And nag-work yung trio binalik nila. Lancy, Spider-Miles at saka Kaizen. Tapos gusto nga namin yung trinainan nila all throughout. Pero against Echo still undefeated. Although nakatalo sila ng RSG. For me, medyo hirap pa rin dito yung Minana facing na defending champion. For me, kahit anong lineup siguro nung kay Kaizen, Echo pa rin mananalo dito. Oo, galit yung Echo ngayon eh. Gusto lang bumawi eh. Sige, I'll also say Echo. So, Echo here. Match 2. Omega versus AP Bren. Ay, mahirap to ha, Omega. Kasi nasa medyo critical yung laban ng Omega. Tapos AP Bren, close fight. Natatalo din sila, tapos babawi. Pero facing Omega na mainit, galing sa talo na hindi nila unexpected nila dati na
matalo sila. Tapos ngayon, Omega, I think, kahit iba yung, wala ka kasing score dito kung sino lang yung mananalo. Pero ako, for me, it's Omega. Oh, ako din. Teka, hindi. Nalito mo ako dun Kasi walang story dito, pero ito. Teka, hindi. AP Bren ako. AP Bren ako. So, nagkaiba na kami. Kahit medyo maganda yung galaw ng Omega, nilito mo ako, grabe ka. Naniniwala talaga ako sa nila pero hindi. AP Bren ako. Alright? Okay. Let's do our last match for day 1. Onic PH versus TNC. Eto, nakakaano kasi kahit kami tatlo, ni Kuya Wise, ni Ma'am Shi, umupuso talaga kami sa TNC There's something sa TNC na kailangan nilang sumuntok, no? Pero this last week, medyo talagang nakita naman natin, heartfelting talaga yung nangyari dun sa TNC. Pero, eto ang nostra naman namin. Sa this week, may ipapanalong isa yung TNC. At least isa? At least isa. Hindi ko ito lang alam. Pero, against Onic Philippines, so far, I think, Onic pa rin dito, facing TNC. Kasi naghahabol din yung Onic Same. Onic din ako dito. Alright, let's go to day number 2. Sabado na to. Opening match, 4 to. So, baka medyo mabigat sa Nostra Powers natin. Smart Omega versus RSG. Nako, parehas mainit yung Omega tsaka RSG, especially yung RSG na natalo nila yung yung Echo. No, magandang magandang birada na papunta ka ng last week ng season Parang kasi yung sa last laban mo sa last week ng season, papunta ng papunta regular ng playoffs. Yung huling laban mo ng regular season, malaki pa rin yung impact. Kasi hindi 10 days lang kaya pa mag-upper bracket yan RSG. Oo, kaya pa. So for me, kahit may Chuck, knowing Coach Panda, na pag ganito yung dilemma, alam mong bigatin yung kalaban niya. May lumalabas na iba kay lalo na kay Irad So for this one, I go for RSG. Same, RSG ako dito. AP Bren versus Echo, ito personally mabigat sa akin to. Personally, ang hirap. Kasi naniniwala ako na paakyat na ulit yung AP Bren Nagets na nila And then Echo is still Echo. Yawi, JP man yan, kung ano mong masabi ng mga taong adjustment, it's still Echo. RSG lang talaga, sa totoo lang, ang nakapag-figure out sa kanila at nakatalo. Pero ito, sige. I feel like AP Bren. AP Bren sa Eto, sa naman si Kuya pinipilit niya talaga. Just in case, syempre, hindi naman siya makabayas. Nakikitaan niya kasi kung talagang sa literal na nakikita sa pointing system at saka sa dilemma ng laro, AP Bren at Echo yung nahuhulaan namin pang grand finals. Siguro. No. Last season, yan nga grand finals ko last season Oo, diba? Pero tingnan natin, pero for me, AP Bren at Echo, hula ako may kalalagyan, magpapakilala AP Bren dito. I go for AP Bren. Okay, sige. Same tayo dyan. Alright, let's go to match number 3 here. TNC, Blacklist International. Sabi mo, isa ang TNC. Totoo. Ay, ito ba yun? TNC versus Blacklist International. Nanalo na sila doon sa una nilang pagkakalaban ata, if I'm not mistaken. So, yung TNC ngayon, sabi ko nga may hula ako na may mapapanalo sila. Pero for me, I think hindi ito ibibigay ng Blacklist International kasi gumagamit na ng digi, nahuhuli na ng Blacklist International, pinapasok na si Yue. No? Malakas si Yue. Oo, malakas si Yue. Kung yung TNC, hindi nila natalo, yung Blacklist International, nung papunta sila sa nung papunta yung blacklist na kalaban nila na si Haji. Ito pang si Yue. I think blacklist pa rin ako dito. Same. Nothing against TNC. Love ko yung TNC. Love you! Pero malakas ang blacklist, especially with this. Nothing against Haji either. Talagang mas malinis lang si Yue. Mas pasok siya. Mas aggressive. So, mas nakakatapos sila ng laro agad-agad. So, I'd say blacklist also. Let's close up day number 2 here. Last match. Minana Evos, Onic PH. Ito, medyo close kasi ito Nakita namin kasi ni Ma'am Shi na nag-shuffle ng mga line-up. Parehas na team na to. Pareho sila ma-shuffle ma-shuffle sila. Tapos, galing pa sa talo yung Onic from Blacklist International na mainit din yung naging laban. Nakala namin papalag din yung Onic. Pero dito sa Minana, medyo crucial lang ako dito. I think ito yung babalik na may Minana feedback dito na malakas. So ito, Minana ako dito sa laban na to against Onic. Okay, sige. Ako din. I feel like may something sa Minana. And last week, kumukutob si Josh kay Minana. Sana tama ako dito. So Minana rin ako dito. Love ko yung Onic. Alam niyo yung Onic fan ako. But you know what it is. This one I feel like is gonna be Minana. Alright, let's go to day number 3. The final 3 matches of Season 12 regular season. Simulan natin sa RSG, TNC. Tori. Ito pupuso ako. Kaya pala naalala ko kung sinong huling laban ng TNC. Why? Kasi may out of nowhere na natatalo yung RSG. Na parang makakapagtaka ka bakit natalo yung RSG sa laban na yun. Nakakailan na sila this season. Nakakailan na ganong factor. And now, knowing na ito na yung laban ng TNC,
magti-TNC ako dito. Siguro nakikitaan ko lang na ito yung paghihintay ng TNC, nabibigyan tayo ng out of nowhere na panalo ng TNC. Hindi ko lang alam, pero eto na yung hula kong bibirada yung TNC. Okay. Feeling mo ito yung TNC showcase? Oo, ito. TNC highlight reel. Oo. Okay. I feel like it's still RSG. Ewan ko lang, ayoko isipin yung big picture ng TNC. Ayoko isipin na parang hindi dapat manalo sila eh. Kung prediction lang ng prediction, I think it's RSG. Okay? Let's go to the second match of Sunday. Smart Omega versus Onyx. Smart Omega versus Onyx. Nanalo last time yung Onyx versus, may match na nanalo yung Onyx versus Smart Omega na sa paghaharap nila. Tapos ang lakas talaga ni ni Ryzen sa laban na yon. For me, hindi papayagan yon ng Omega. Yon. So may bawi to? Oh, dito nababawi yung Omega kasi kilala ko si Kelra tsaka si Chakno tsaka si Etomax eh. Once na matalo mo sila isang beses, medyo may kalalagyan ka kasi pwede ka nang mabasa ng ganun. And knowing na si Ryzen na ganun niya si Smart Omega, ngayon hula ko mahirapan sila kasi medyo hindi na pagbibigyan ni non trio. Na sabi ko nga dyan, trio delubyo din yan pagdating sa MPL kasi mga veterano yan eh. I think Omega mananalo dito against Onyx. Agree. Gusto ko lang din nung storya na Smart Omega natututo nag-evolve. And para 50-50 sila. Para pagdating ng playoffs, if Omega does make it through, if Onyx does make it through, hindi natin masabi at this point, habang nire-record to, hindi pa ayos ang playoff slot ng dalawa, magandang dun sila magkabawian. So magandang 50-50, 1-1. So I agree, Smart Omega ako dito. To close off Season 12 regular season, last match, Blacklist International versus AP Bren. Mainit ito kasi ang iniisip, hindi naman sa against ako dun sa mid laner guys okay? Kasi nakita lang natin na may part na natatalo yung Blacklist International dun sa mga first week and second week nila. Tapos yung AP Bren may ganun din factor. Kaso yung Blacklist International, nagtataka lang talaga kami, hindi namin alam kung ano yung magiging factor na sino yung dederecho sa laro. It can be Yue or si Haji. Pero kasi yung dominating na Blacklist International na hinahanap natin, napunta sa laro ni Yue. Dun sa playstyle ni Yue. So I guess, ang ganda nung start ni Yue. So for me lang baka mabash nyo ako guys. Siguro kung si Yue yung mananal, ang lalaro pa rin. Kung ganun pa rin, baka manalo sila against AP Bren. Kasi bata kay AP Bren. Pero kung kay Haji, baka mahirapan sila sa scoring, may palag din. Pero baka makasulot sa kanila yung AP Bren. So, ganun yung sistema ko. Pero for this one, I'm on Blacklist International. Pero magiging ganun lang yung high and low lang yung mangyayari kung magpapalit sila mid lane. Okay. Sa akin, the fact na hindi nagbabago masyado sa AP Bren. The fact na mas consistent sila. Ganito AP Bren is consistent even when they're down. Di ba? Kapag natatalo sila, alam mong natatalo sila. Alam mong may problema sila. So, pag na-solve nila yon, mas kampante ka na hindi na mauulit yon. Yes. So, dun ako. So, I'd say here, AP Bren. Alright? AP Bren's gonna close off the season with a win. So, yun ang ating... Nagulat lang. That's it for the forecast. Toriyama, maraming salamat. Thank you for making time and sharing your predictions. Shoutout sa mga bago tayo mag-close. Yeah, shoutout sa lahat ng mga nanonood sa amin, especially sa akin. Guys, sa TikTok, mas active ako sa TikTok din. And Facebook at Toriyama Caster. TikTok, sa Facebook naman, yan, Toriyama din. YouTube channel at Toriyama Caster din. Yan. So maraming salamat. At sana tumama ako doon sa mga prediction ko para kay Kuya Leo dito sa segment na to. Yep, nangyari na yun eh. May mga guest ako na mas malakas numostra sa akin sa The Forecast. Shoutouts to my editor at Ray Ash. Alam nyo na, this whole thing would not be possible without my team. At Leo SPH everywhere. Kita-kits na lang. Season 12, Week 6. Malapit natin sino makalusot sa playoffs. Lakas ng Pinas. Let's go.